Magtanong ka lang kaya. Kasi wala lang natin tanong. Ayaw pa rin record. Sayang. Konti lang yung mga voters. I-record dito. Naka-record? Okay. Kaya nga yung unique ka. You're something different. Pag nagbigay ka ng hiling mana. Okay. Sinabi ko na is not a major prophet si Brother Bernhard. Nasaan na yung Peter ko? Okay. If you read in 2 Corinthians chapter 2 verse 21. Saan mo ito? Hindi. So, sa Bible, wala naman talaga major prophet sa Bible na statement. Pero, who give a ranking or position as a major prophet? Okay, thank you. Who declare or pronounce it is God or man? I believe na the followers of the end time message, the declaration as a major prophet is Brother Bernhard. But Brother Bernhard, wala siyang statement, he pronounced himself as a major prophet. If you read in 2 Corinthians chapter 2 verse 21, God established us, He established us with you and Christ, and God is anointed only God. Yung only God, declaration and pronunciation, what is the positions of this prophet? Diba? But I believe that from the Old Testament goes into the New Testament, there is a prophecy, a prophet. Now, let's go to the beginning from the Old Testament. Deuteronomy chapter 18. So, Deuteronomy chapter 18, sabi niya, I will raise them up a prophet from among the brethren like unto David, and I will put my word on his mouth, and he shall speak into them all that I shall command him. Verse 19. And
it shall come to pass that whosoever will not hearken into my words which he shall speak in my name, I will require it of him. So dito sinasabi ito na mayroong darating na isang propeta na katulad kay Brother Branham. It is the ministry of Jesus Christ. So according to Moses, mayroong propetang darating. Mayroong propetang darating greater than Moses. Medyo halo. Okay. So, naka-propesya yung isang propeta. The prophecy from the Old Testament through Moses going to the New Testament, Jesus Christ. Now, if you read in Acts chapter verse 3, verse 22, sabi niya, for Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord God, your God raise up into your brethren like unto me. Him shall you hear all things whatsoever he shall say unto you. Verse 23, and shall come to pass that every soul which will not hear that the prophet shall be destroyed from among the people. Verse 24. Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after as many as spoken. Verse 25. You are the children of the prophet and the covenants which God makes a father saying unto Abraham. So, nakay talaga dito na ang sinasabi sa Acts 3:22 up to is pertaining to Jesus Christ. Jesus Christ. Okay. So, a prophet of Jesus Christ. Jesus Christ. So, the fulfillment of the prophecy, fulfillment to Jesus Christ. He is, I believe Jesus Christ is a more than greater a prophet than Brother Branham. Why? Nung sinabi ng prophet ni Moses, naganap itong propeta. Now, anong patunay mo? Ano yung patunay mo na si Jesus Christ is more than the Brother Branham? If you read in Hebrews chapter 3, verse 1, naka-charge po. therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest, and of our profession, Christ Jesus. So, it's very clear. He is a high priest of our profession. Verse 3, for this man was counted worthy of more glory than Moses. More glory than Moses. Glory.
Greke, masigit pa siya. Okay. Isa yan na isang statement na pinakikita kung paano he is greater. Now, another statement. Hebrews chapter 9 verse 11. Okay. But Christ being come in high priest, and divers washing and carnal ordinance imposed of them until the time of Reprobate 11. But Christ being come in high priest of good things to come a greater and more perfect tabernacle. More perfect and tabernacle. Okay, it's very clear. Para yung hiwaga doon sa loob ng little book na yan, ihayag. Ngayon, ang star angel, sila yung mouthpiece, sila yung bibig ng Diyos, ang bibig ni Kristo. Sila yung tawag ito, tagapagsalita. Okay. Ginamit lang silang tagapagsalita, pero wala silang kakayahan to open, to look, and to read. Kaya if you read in Revelation chapter 2 verse 1, lumalakad siya sa pitong iglesia. Nga kung lumalakad siya sa pitong iglesia, ibig sabihin, siya yung nag-reveal doon sa mystery. Siya yung nag-reveal doon sa mystery. Siya pa rin ang naghahayag. Now, okay. So, si Brother Branham, ginamit lang siya vessel para ipakita sa atin yung laman ng aklat. Pero kung wala doon ito si Kristo, hindi kaya niyang ipahayag. So, yun ang yung authority of revelation, yung source of revelation, I do agree, hindi siya galing sa Sir Branham. Ginamit lang siya. So, nandun pa rin sa kumukuha ng aklat. Okay lang, ano? Now, siguro, last na rin ito. Isa pa, ito last, ang mabilis na lang ito. Sabi sa scope ni Brother Branham, sabi na, magsayin na lang, I agree that it's true, but I deny upon the infallible evidence of the word that there is more than one major prophet messenger who will reveal the mystery. Yung sinasabing who, it's not Brother Branham, it's the messenger. And who is the messenger? According to the book, the messenger, we are looking a messenger, the messenger is the Holy Ghost. The messenger is the Holy Ghost. And that messenger, which is the comforter, it is Christ. Kaya masabi, when the heavens is open, Christ is revealing. 70 is the coming of Christ. 70 is the revealing. So, the messenger, sinasabi ito, who will reveal the mystery as contained in the word? Sino sa salita? Sino ang nagbubukas sa salita? And
part of the children to the fathers. Walang yan kundi itinuturo ni Kristo tungkol sa Ama na tayo ay manumbalik. Okay, now, meron pa ba? Last! 1 minute. If you read Matthew chapter 28 verse 18 and 19, yung authority ay binigay ng Kristo, heaven, in earth, ang sa kanya. Nasa kanya yung authority na binigay kapag kasi, bakit? Kasi yung ano na plati. Siya ngayon ang authority sa trono. Kung paano sa ministry ni Jesus Christ, ito, in 3 years, ang Diyos ang nagkakayag sa kanya, ngayon, si Kristo ngayon ang nagkakayag sa atin. Bakit? Kasi nasa kanya din ako. Siya lang nakakapasa ng busa nito. Okay? Time up. Glory to God. And I believe. Yes. The message is clear to you, to us. Sino pa yung yung pinasang talata, nakausap si Moses, tingnan mo mabuti, ang binabanggit dito, capital P, tingnan mo sa Bible, prophet. At walang pwedeng gumagaw nito kung di totoo ang ang kausap dito pa si Moses, I will send you a prophet. At yung tinatawag na Son of Man, yan ay terminology ng isang prophet. Sila Ezekiel, prophet din. Prophet din yan sila. Pero, ang gusto ko ipakita ko pa, kahit sa Old Testament, may major at mayroong minor. Maraming quotation, ito yung naging issue, so I have to defend it. Hindi ka maniniwala si Brother Branham ay isang manggagawa ng Diyos at major prophet when it comes to message. Magbabaybay ako ng konti para makapumubra sa oras. Sa Bible, halimbawa, si Ezekiel, si Isaiah, mga major prophet yan. Si Hosea, minor. Sino pa? Si, Ezra. So yan, mga minor yan. So undeniable sa Bible, may minor, may major. Pero when it comes to this, prophet of the prophet, si Cristo, King of Kings. So hindi natin napusap. The problem dun sa presentation, do not be offended, tayo naman dito. Para bang ginagawa, si Brother Branham, at hindi natin ginagawa yan in equal to Jesus Christ. Hindi. Never maging equal siya. Ang pinag-uusapan natin dito, major ba siya? Ang pinakamataas na problema, walang iba kundi si Kristo. So walang mapagay sa kanya. So para sa subordinate si Kristo, then sa 7 church ages, mayroong 7 major prophets. At yan ay ayon. Sa side ko, ako na muna, kung nagsumali. Pag pinag-aralan mo kahit church history, umpisa natin sa Efeso, magpapaybay mo ng konti. Halimbawa sa Efeso, ang undeniable, sa unang siglo, sa Kristyanismo, sino ang propeta ng Biblia? Si Paul. Major siya. Kaya mayroon nga ba? Mayroon ka. O, di ba? Pagdating sa Smyrnian Church Ages, sino yan? Pag-aralan mo, siya ang number 1 anti-Nicene father. Pagdating ng Smyrna Pergamo, si Martin. Pagdating ng Thyatira, sino? Si Columba. Pag-aralan, hindi ko siya tinanggap ng ganun-ganun. Pinag-aralan siya.
At throughout the history, makikita may mga major na pagkaganap nila paano sila ginamit ng Diyos. Let's say, si Martin Luther. Dito tayo mag-focus ng pang-big sa sana. This is a 1500 sa Reformation era. 1500. Marami dyan makikita ng mga reformers, just like John Huss, Calvin, sino pa? Zwingli. Ano mga mensahe niyan? Na mag-come out ng church from Roman Catholic Church na kalaban, maraming ginamit. By comparison ng major na pagkagamit, let's say, sa kanya, justification by faith, isang simple mensahe. Napaliwanag sa Bible, pero hindi na makita dahil nagpabunan na sa panahon ng Katolikismo na kailangan mag-novena ka, kailangan humuli ka, kailangan mag-rosaryo ka. Yan ang alam nila. Pero that's just like isang napakaliit na mensahe lamang sa Bible na nag-play up para kumalat ang mensahe ng Reformation. So yan yung major na pagkagamit sa Calvin. As well as sa Philadelphia sa panahon ni Wesley. Ngayon, punta tayo kay Brother Branham. Pag pinag-aralan mo, at ito ay hindi sa Brother Rudy, sa panahon ng Reformation, mga 1800, lumabas si John Miller. Sino lumabas kay John Miller? Ipapitisan nito na si hindi ko naman tinatanggihan nito Ellen G. White. Ginamit din siya as a minor prophet. Kung titignan mo ang panahon ng Philadelphia Church sa 1800, maraming ginamit. Ang kaibahan lang, totoong ginamit si Ellen G. White pagdating doon sa Seventh-day Adventist. Doon ang Seventh-day Adventist nila, hindi literal na Saturday. Pero may implication siya na talagang hinihintay natin literal na talagang Seventh Day. So, ibang usapan na yan. Minor ang pagkakabit niya, pero mayroong major. Kahit mismo sa panahon ni Brother Branham, ang kailangan upuan niya, tingnan mong mabuti ang ministry niya. Hindi hula-hula na tinanggap ko lang. Pero hindi ko sasabi. Kung may tatapos kang, ay huwag ko pa naman sabihin parang major at wala na rin minor. The problem is this, para bang kinukumpara na ang Holy Ghost ang prophet. Hindi natin, para bang wala to. Parang inilalabas, hindi natin tinatas. Let's say, to quote in 329, I deny the infallible evidence that there is only one major, one. Ang pinapakita rin sa sinabi ni Brother Branham na sa 7th chapter, one major. Hindi pwedeng magsabay sa bawat panahon ang dalawang major prophet. Tingnan niyo sa Bible. Hindi nagkasabay si Isaiah si Ezekiel. Si Daniel, hindi niya nakasabay si Jeremiah. Nung palipas na si Jeremiah, pumasok na si Daniel. Yan yung pinapakita rin kahit dito sa New Testament. At yan yung ginamit dito sa 7 Church Age. So yan ang gusto kong makita. Ngayon, balikan natin. Hindi hula-hula para sa akin. Pumasok kayo mismo sa Believe the Sign. Sa Believe the Sign, mga magagaling na message believer yan na tumalis kay Brother Branham. Sila ang magaling manira dito kay Brother Branham. Sagutin niya yun sila, yung mga tanong nila, mga valid question. Pag hindi mo sinundan na mensahe ng propeta, hindi mo sila kaya sagutin, iiwasan mo. Naging challenge yan sa akin. At sa tulong ng Panginoon, nasasagot ko siya kay Kaysa. Naging challenge siya sa akin. Dahil kung kinikilala ko na si Jesus Christ ay gumamit ng isang major prophet within this age, Laodicea, para muling mabuksan. Dati nakatingwas yan. Hindi si Brother Branham ang nagbukas ay si Kristo. Tama naman yung Revelation chapter 5 verse 1 Hindi natin sasabihin na si Brother Branham yan. Si Kristo yan. Ang nangyari lamang, bukas na yan, ang ginawa, ipinahayag kay Brother Branham ang ginamit ang kanyang bibig at ang mouthpiece of God para balikan ulit ito. Because of this, yung denominationalism, let's say, to give an example, ang Palestine, since 1913, ng mga United Pentecostal, Acts 2:38 lang hanggang doon na nagkita. Pagdating sa mga Lutheran, sa Lutheran, may justification lang, kulong na sila noon. Sa mga Wesleyan naman, kay John Wesley, yung holiness, yung without holiness, yung ginagsigas, hanggang nandali lang sila. Lahat kaya may mga truth. Ang ginawa ng Diyos sa pagkagamit kay Brother Branham at kaya kong tindigan kahit kanino to.
Ini-reveal kay Brother Branham, inulit sa kanya ng Diyos yan, isa, hindi yan supernatural niyang nakita. Na nakaupo siya na parang nasa trance at nagdaratingan. Ang ginawa niya, sinulod niya, pinag-aralan niya, using the Bible. Okay. Hindi yan hula-hula na para bang ano siya, supernatural yung nagdadatingan sa kanya. Naging derayer siya, tinaliksik niya. So, balik tayo. Ano yung sabi ni Kristo? Susubuin ko yung Espiritu Santo, yung comforter, at ipapaalaala ko sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya naintindihan ng mga apostol yan, nag-aral muna sila, nagsaliksik sila, physically, nagsunog kumbaga ng kilay. Then pagdating ng bahay ng Espiritu Santo, naintindihan. Hindi nagkikipisay ka lamang na parang alam mo yung bagay na supernatural. Si Brother Branham, ginamit siya, talagang sinulit niya yung aral ng napakaraming mga pangaral. Wala siyang iniwasan, wala siyang pinili, wala siyang wala hindi siya naging bias. So then, nung pagdating ng bahay ng Espiritu Santo, yan litaw na litaw ang pagiging major prophet. So yun ang aking islam. Si Brother Branham ang major prophet. Maraming ginamit yun dito. Maraming mga sumunod. Halimbawa, sabi ko nga, isang paliwanag sa mga extreme na mga message believers. Yung ba Acts 2:38, naging totoo lang ba yan ang i-share ni Brother Branham? Dati na yan, sa panahon pa ng Acts 2. Pagdating ng Katolisismo, naging binyag at naging wisik-wisik. Pero pagdating ng 19... Alam mo, karanasan rin ng nauna nagturo-turo na ba't ako'y Brother Jackson? Ang pastor ng Trinitarian, na nagbabautismo sila sa ilo, nung nakapag-bautismo na siya, sabi ka naman, may nagpumulong sa kanya. Bautismo mo sila doon sa pangalan ng Jesus. Sabi ko, pastor, may nakarinig ako. Pinalong niya doon sa kasama niya ng pastor. Balik tayo, balik. Ibinalik ulit sa tubig yung mga tao, binautismo nila. Diyan nag-umpisa yung kalakasan ng tinatawag na baptism in Jesus' name ng mga Pentecostal 1913. Pero alam natin na 1906, yan yung kalakasan na tinatawag na mga Baptism, Alcorin ng Orgos. Sa Azusa Street. Pero napupunta tayo sa kay John Branham sa topic kakansan. So hopefully, stand ko, brother friend. May mga major prophet. Ang ibig sabihin ng major, malaki ang pagkagamit sa kanila when it comes to prophecy. Na pagkagamit. Hindi yan yung parang itaas lang sa pedestal. At sa pag-aaral ko kay Brother Branham, never na itinaas niya ang kanyang sarili sa tao. Sabi niya, even sa janitor, makikinig ako. Basta word of God ang pinag-usapan. Hindi ko siya tinanggap dahil tinulag lang ako ng magaling mangaral. Walang nang ganyan sa akin. Walang nang ganyan sa akin. Ang ginawa ko, sinuyod ko kung sino si William Marion Branham. At hindi lang si Branham. Sinuyod ko lahat ng ginamit halos ng Panginoon throughout the years. And that's my goal. That's my goal. Thank you. So, yung daw, kung Jesus Christ yung comforter, Jesus Christ is coming to the second time, not in third time, not in fourth time. Sabihin, kung si Jesus Christ yung messenger, hindi si Jesus Christ bumaba na, except for the third, second time. Okay, good question yun. Bumaba na ba ang Good question yun, Brother Freddy. Ganito, gawin natin kayong public next time, maganda yun. Kasi second time, isang beses lang siya pumunta at umakyat. At yung kapabalik niya, that is the end, the second time. Ngayon, kung siya yung pinagsiya sa iyo, kung mayroon ng third time. So, Okay. Remember na sinabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 28, verse 21, I'm with you until the end. Ibig sabihin, promise na yun, kahit nandun na siya, bababang pa rin siya in the form of Holy Ghost. Ang sabi niya dito sa, if you read in John chapter 14, verse 26. Sabi niya dito, 14:26. Bring all things to you, remembrance whatsoever that I have said unto you. So pinapaalala lang sa atin, ito yung mga bagay na sinabi ni Cristo,
buhay. So, yun ang sagot ko, yung Christian. Okay, sige. Follow-up question. Follow-up question. Sino ang bumaba? Yung mismong Kristo o yung Espiritu ni Kristo? Spirit ko, God. Amen. God, wala pa akong Kristo. Okay, thank you. Okay. Okay na, Brother Freddy. Second question. Second question. Sige. According to Isaiah chapter 20, There is a lot of false prophets. Ano po? Even the Islam, they are accepting that sino yung prophet ng Islam? Muhammad. Si Muhammad is a prophet. Sa Mormons, there is also a prophet, Joseph Smith. And then the Brahmanite, I met him before. And he is also declaring as a prophet. So compare natin, there is a lot of false prophets. So we must be aware of that. Sa Old Testament, binabanggit sa Bible ang mga pangalan ng mga prophet. Hanggang pagdating ni Paul at pinakahuli-huli ang prophet dito sa kapanahonan ng church. Saan natin nakikita si Branham sa Bible? Dahil question. Pag may nabasa kayo sa amin sa Bible, maybe I search it more. Okay, so, sino yung student na Okay, basa mo yung Deuteronomy 18:20. New Testament po. Ito na muna, magsabi na ako. Walang literal na nakasulat si Brother Branham sa Bible. Wala. So kung wala po, paano siya, kung wala si Branham sa New Testament, paano siya ngayon natin ibibilang na isa siya sa mga major prophets ng Diyos? Hindi kasi nga, wala na banggit eh. Pwede ba natin sa ikumpara kay Manalo? O kasi Manalo, propeta din, anghel siya ng silanganan. So, ang base natin, we can base in the Bible for the truth. So, kung kumuha tayo ng ibang propeta, which is a false prophet, sabihin natin turo, hindi ba ang Espiritu ng Diyos sumasa atin ng lahat? And you are welcome to preach the gospel any place because the Spirit of God be with us. So, bawat isa sa atin ay mayroong gift. Kung bigyan ka ng gift ng Diyos ng Espiritu, it's not only a major or minor. Ang pinag-uusapan dito, we have the Spirit of God. So, if you have the Spirit of God, no need to read it in the Bible. So, pakinggan po natin yung... Okay, sasagutin ko. Kahit di ka lang sumagot, at ganito. Pag sinabing may false, ibig sabihin may truth. Maraming false prophet kami dyan darating. May darating. So, meaning to say, pag may false, may true prophet. So, may prophet. Yan muna tayo. So, pabalik tayo sa tema ng halimbawa, pagka-propeta. Sa 1822 ng Deuteronomy, hindi naman siya nagbabago hanggang ngayon. Since all. Pero prophet, sabihin, assuming na si Branham, si Eddie Soriano, ngayon, nagpapakilala na siyang malaki 456. Sino ba yun? Yung isa si Apollo Kibuloy. Yung galing sa galing sa Surigao. Si Esperanza Crusade. Kibuloy. Kibuloy. Apollo Kibuloy. Ito lang ang panuntunan sa Bible. When a prophet is speaking in the name of the Lord, if the thing shall not, nor come to pass, that is the thing which I have not spoken. But the prophet hath spoken presumptuously, thou shalt not be afraid of him. Ngayon ganito, dito ko napatunayan, sa lahat ng ito, Soriano, iyak sa inugustuhan ng ebidensya niya. Si Almeida, siyempre, lang siya, Kibuloy, ganun din. Pero ito, may sinasabi ko sila ng mga katotohanan. Truth. Pag nagsalita raw siya, nasa Diyos, tatanggapin mo. Pero yung presumptuously, na nagyayabang lang siya o kasinungalingan, hindi itabi mo. Actually, anong turo ni Brother Branham? If I am saying something that contrary to the Bible, just forget it and just go back to the Word. Ngayon, sa side ko, I've been reading the Bible for so long, since bata pa ako. At hindi ko siya maintindihan.
Ano ba yung Seven Thunders? Ano ba yung sabi mga scorpion na may sting ang puwit? Lahat kung ano, sa Bible, yung babae nakatayo sa kwan, tinanong si Eli Soriano rito, kay telescoping daw niya, yan ang sagot niya. So, ibig sabihin, marami nang nangangalan ng salita ng Diyos, pero hindi nila alam. So, you need a prophet. You need a interpreter. Yung Comforter or yung Holy Ghost is the perfect, is the original interpreter of the divine word. Pero he uses a vessel, he uses a man. Ay mga tao. Ang pagtanggap sa tunay na propeta, you can prove it in the Bible. Pero sabihin mo, kahit yung Ionok, hindi naman niya naintindihan ng Bible eh. Bakit mismo, sino yung kausap ng Panginoon sa Kristo sa John 3:3? Ha? Nicodemus. Nicodemus, di ba? Bakit siya nagtatanong? Do siya ay sanay sa kautusan? Si Gamaliel ay sanay din sa kasulatan? Ha? But ito, mayroong ginagamit. Ngayon, lahat naman nagpapaliwanag, nag-interpret. Siguro yung nag-interpret, he is the poetic son. Si Almeida, marami siyang, si Eli Soriano, balik tayo kay Brother Branham. Ang susi nito, you have to prove it into the word. Papatunayan mo lang sa salita. At ito, aminado ako, sabi ko, parang nagtanong niyan sa akin. Pakita mo nga ang pangalan ni Brother Branham sa Bible. Walang nakasulat verbatim. Ang tinitingnan ko dyan, ano yung binigkas niya. Mag-claim man siya o hindi mag-claim na prophet siya. Ang pinag-uusapan dyan, ano ang lumabas sa kanyang bibig? False ba o true? That will be my Purim and Tumim sa kanya bilang isang ginamit ng Diyos. Even you, kay Brother Francis, kay Brother Lito, si Pastor Roland, si Pastor Tony, nagsalita siya. Ang aking batayan ng ngayong Bible, totoo ba sa Bible ang inyong sinasabi? Dapat sabi si Branham. Lahat ang tumayo rito sa pulpitong ito, hindi ko isusubo lamang na maniwala ka dahil pastor mo ako. Patunayan mo sa Bible ang sinasabi ko. Then that will be your connection with Christ to the Holy Ghost. Amen? Para tingin ito. As na ang comforter na sa tayo, you have already prepared or you have already go to preach the message. Ibig sabihin, we are all filled with the Spirit. So kung tayong lahat ay puspos ng Espiritu ng Panginoon, hindi mo na kailangan makidulo kung sino pa because the Spirit can take us, can lead us. Diba sabi ng Biblia yun? So kung ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin, bakit pa kailangan natin i-idolize ang isang prophet na wala man tayong katiyakan? Okay, Pastor, Rudy, ang church na to, kita mo na kahit ang Reformed Seventh-day Adventist na si Brother Rudy, pinatatayo nito. Ang idolo ng lahat ng mga dito, walang iba kundi si Kristo. Basta tag-claim ka, maski Pentecostal ka, PBMA ka, at doon sa church namin doon sa ano, na pinangangasuhan, pinagkasuhan ng Diyos sa lugar. Kahit sino, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, pinatatayuan. Sapagkat they are claiming na sila ay lingkod ng Diyos. So be it, ayaw sila, mga ngaral sila. Pinahahakot ko ang mga member doon, tinututuruan. Ay paano kung naagaw namin sa iyo, sumanggap? No problem. Ang turo ko lang sa mga member, ganito. Magpatunay kayo sa salita. That's why we are training them. Take notes, tanong, basa, tuloy-tuloy ng pag-aaral. Then yung Holy Ghost, kukonekta sila sa Holy Ghost, sila mismo makikipag natira lang doon sa tao, hindi pastor. Sabi kayo mga bata ko at ako nga harap dito. Pag sinalo na ako, lipat tayo. Ganyan lahat ng church. Pero this church is propagating this message na ginawa ni Brother Branham. Si Brother Branham, binura niya ang denominationalism. He hates very much this denominationalism. Nagbigay ng bakod sa bawat mga Kristiyano, sa bawat tulungan. That's why, ginamit siya bilang a mouth of air by people for the last age. Inipon niya lahat ng church. Paano niya papatunayan? Hindi siya kapli-kapli. Inaral niya lahat ng aral ng bawat denomination at ini-align. I-dinavstay niya sa Bible yung mga katotohanan na yan. Na naging pangsara ng bawat denominasyon doon sa mga kanilang kawan-kawan. Ang ginawa niya, binura niya. Then, dyan po siya. Yan ang aming pinopropagate ngayon. When it comes to the idolatry, actually, marami ang episode sa end time. Because of sobrang pagtataas niya kay Brother Branham. Brother Branham is just a man. Brother Branham was used by God only para magtagdag ang ating karunungan. Siya ginamit ng Diyos. Hindi siya kakaiba kaysa sa atin.
Okay. So, sige. Last na lang po. Ano po ang purpose natin sa bawat pag-aaral po natin or ninyo? Bakit kailangan nating banggitin si Brahmite kung wala tayong layon? It's twisting of mind. Parang si Satanas kasi kalahati ginagamit, kamalian kalahati katotohanan. So, anong ibig sabihin? Ano ang purpose natin? Bakit natin itinatanim sa isip ng mga tao na ang may dala ng aral na ito si Branham? Hindi ba dapat mas lalo nating i-establish na ang may dalang aral ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga apostol at ang kanyang mga Pablo? So, ibig sabihin, kung ipilit natin ipasok sa isip natin ang pangalan ni Branham, it is a twisting of our minds na sinful na panluloko sa kaisipan natin. Ay, gamitin ko yung term ng panluloko. Ano? Bakit? Kasi kung iisipin mo, sa darating na panahon at mga darating pa panahon, hindi ba maging idolize mo na at may iisip mo na palagi, ang aral ko galing kay Abraham. Ang aral ko, ang pinikilos ko, ang aral ko galing kay Abraham. Tanong, naiaaral mo pa ba ang aral ng mga apostol at aral ng mga ni Pablo at ang aral ni Kristo? Hindi ba parang na-change mo na ngayon, na-switch na yung isip mo, na sa halip mapupos yung attention mo na ang sabi ng mga Pablo, maliban sa amin, ay wala ng ibang pwede pang mangaral ng nakahihigit sa amin. Galatians chapter 1. So meaning, mismo ang mga apostol ang nagsasabi na mag-ingat kayo na sa darating na mga araw ay magkakaroon, lilitaw ang mga bula, ang apostol na mas nakakahigit sa amin. Okay, sagutin ko lang. Pwede ko yung pagkakas. Ina-direct yung pagkakas ka dyan parang. Sasagutin ko ayon doon sa binigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko sasagutin sa sarili ko. Unang-una, si Brother Branham, lagi topic natin, hindi naman tinatopic yan dito eh. May nagtanong na at nag-raise up ang kapatid. So, pag-uusapan natin. Hindi natin pwedeng sabihin, awag na natin pag-usapan si Branham. Difficult issue. Let's say, yung Acts 2:38, galing kay Pablo at kay Pedro. Pero kung halimbawa tinuturo ni Almeda, isang tao lumang siya. Siguro isa na tayo sa dalaga. Sa mga apostol na. Ganito, kaya nga, halimbawa, hindi masamang ikot, turo ni Almeda ganito, turo ni Elisoriano ganito. Nagamitin mo yung tao, si Pastor Rodi, Pastor ko, halimbawa ako member mo, ang turo sa akin ni Pastor Rodi, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ito para i-idolize, sa aming pagtuturo ganito. Pero tao talaga, lagi na akong magkiting, sabi ni Eli, sabi ni Elisoriano, ganyan ang input nila. Pero dito sa church na to, hindi. Ito napag-usapan ng William Marion Branham. Mayroon pa kaming mga sinusundan ng mga ngaral, lahat yan sila, Jackson, sila gan. At lahat ng mga ngaral na pwedeng gamitin ng Diyos, kinokot namin with respect sa kanila. At naniniwala akong gamit nila ni Kristo. Hindi ko sasabihin na, direct, pinaliwanag ko sa akin ni Kristo. Hindi, pinaliwanag ito sa akin ni Budoy. O pinaliwanag sa akin ni Almeda. Ano ba, 7 days Adventist, pinaliwanag sa akin ni Brother Rodi. Hindi sinabi pinaliwanag ni Kristo to sa akin. Kinali sa akin si Brother Rodi. Yan yung ang stand nito. Hindi para i-idolize ko si Brother Rodi, kundi para i-recognize ko yung pagkagamit niya sa akin. That's the respect na unto him. Okay? Sinong tinataas ko? Si Kristo pa rin. Talaga, kung tatay ko, pinangalan ko, tatay ko. Sagot daw naman kayo. Okay. Dadalagdag sa sagutan. Alexan po, lang. Ang mga apostol po ay maraming pagkakataong ibigay. Like, Corinthians chapter 8. Maraming bisit nilang sinabi na sa darating ng mga panahon ay nilitaw ang mas mga nakikinig sa amin na iba sa inaaral natin. Pero at least ang aral natin ay aral sa mga apostol. Nakatamit ang isip natin sa mga aral ng apostol. Masasabi natin tayo ang tunay na tagasunod ng mga. Kung lalabas tayo doon, hindi na apostol ang aral natin. Basta sa ngayon, mas maganda siguro, pinakampayo ko. Mas maganda siguro, itamit at ituon natin ang ating isip sa aral ng mga apostol. Doon lang. Except doon, twisting of mind. Okay, so, bigyan natin lang, iiyan natin, maganda yung, at least para maintindihan, Pastor, kung ano yung tayo natin, kung bakit natin si Brother Branham ay kinikilala ng propeta ng kapanahon nito. At alam ko naman, may background si Pastor tungkol sa Branham Heights, teacher, no? Ako kasi former legal, ito na yung UBC, Pastor. Naniniwala ako doon. Naniniwala ako. Pero may ibig ko sabihin, huwag natin i-focus ang attention natin. Mas i-focus our attention to the apostles. The apostles doctrine. Yung tayo
Iniiwanan niya po na si Brother Branham ay ginagawa. Pero hindi siya ang sentro. Kundi ang sentro talaga is the Bible. Pero pinaliwanag naman po niya na kahit sino sa ating katulad ng sinasabi nyo na pwede gumamit ng iba, di ba ganun din po kayo. Katulad natin, yung mga mamaral dito, na kinakasihan ng Diyos at ginagamit ng Diyos para ipakailan sa salita po, di ba yun? That is apostolic, so sa araw ng apostolic. So ganun din po yung tayo ng manalete. Si Brother Branham sa papaintindi po ay kinasangkapan lang. Hindi po siya ang focus, hindi po siya ang sentro. Pero dahil siya ay ginamit para makabalik talaga ang bride sa panahon ito sa original na turo ng apostol ng panahon. Kasi pastor, ang history kasi talaga kung bakit tumitaw si Branham, there is the seven church age, ipatinutin tayo topic namin kanina, ang iglesia po talaga dumaan sa pitong kondisyon. So, yung gitna, yun po yung dark ages. Kaya, ibig sabihin, bago po nawala ang tunay na aral ng mga apostol, dumaan po muna ito sa dark ages. At kung paano mga dark ages, alam ko nag-aral din theology, pakaya tayo, na ang Christian po talaga, ang kanilang aral na wala kung panahon ng kanilang dark ages period. So, that is 380 until 1500 sa pagkitaw ni Martin Luther. Kaya lang, yung pagkitaw ng pagsauli ng pahayag ng apostol, dahan-dahan po yun. Kaya dumating pa yung Reform, si Luther ang kinamit ko na, tapos Reformation, and then dumating na po yung Pentecostal, yun yung pinaliban natin sa pero pagdating ko ng Pentecostal, yung meron ng Pentecostal na wala sa Reform, yung mga gifts, baptism in Jesus' name. Pero pagdating po sa Pentecostal, meron tayong muna na original na wala doon sa apostol. Marami pa po, kung tatagal pa po yung aking pagbibilan, dito sa mensahe ko, kung babalik pa po kayo, makikita niyo pa yung mga kapuluan ko, pastor. So, hindi ako papagaw kasi MC po ako eh. Si Pastor ka lang po, siguro Pastor. Tara nakatulong na ako sa'yo. Meron lang po ako ibabahagi ng konti. Total, pag-uusap naman ito na magiging history, symbol, diba? Ang i-share ko lang yung total, ang pinag-uusapan natin dito, major at saka minor prophet, di ba? Sa Bible kasi, from Old Testament, kung hindi mo tinanggap yung mga prophet, hindi ka tatanggap ng gift of prophet, di ba? Kaya may major, may minor. Ang kukunin natin dito, yung mag-relax tayo ng TV strategies. Yung TV strategies, nakalagay sa Bible yan, sa Tikaraya, nandun yun. At dito mayroon Soul and Spirit. So, luluwin ko na ng munti. Kasi ito, yung civil scandalistic, ito yung civil strategies. Civil strategies, bago si Kristo umakyat sa langit, di ba? Ang Panginoon, nung nag-repeladi, umakyat na sa langit, nagbigay siya ng mga kaloob. Yung five-fold ministry gate, ito five-fold ministry gate, nasa Ephesians yan, yung pag-akit na nagbigay siya ng mga kaloob. Ngayon, pag pinasal natin yung New Testament style, gusto kong pabasa ng pastor yung Revelation 5 verse 6. Pastor, pakibasa lang po. Gusto ko lang makita natin ang senaryo tungkol doon sa kaganapan sa Piyod after ng resurrection. 5:46 po. Oo, sige po, Pastor. Kung mayroong Tagalog na po. Opo, sige. English po ito. Yes. Tagalog. Meron bang Tagalog dyan para mabilis tayo? 5:4. Sige. 5:6. 5:6. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay. At sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, nawari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Okay. Pastor, meron tayo makikita ng Ibin Ay. Yung cordero, mayroon siyang Ibin Ay. At
saka 7, star. Yung Cordero ni Cristo. Tiyak na Q2 evention. From 30 AD to 2,000 years. Nasa 2,000 na tayo eh. Yung 7i, sa Bible, ay major prophet. First Samuel 9:9, yung prophet ng Diyos ay of the Lord. Son of God. Son of man. Sila ay major prophet sa lumang tipan. Kasama si John sa major prophet sa lumang tipan. Sa New Testament, mayroon binigay ang Diyos yung 7i. Kasi karaya, mapapansin natin doon, bago yung 2 olive tree, yung 2 olive tree sa tribulation, yung 2 prophet, yung ibigay ng langit. It's Moses and Elijah. This is the major prophet. So yung major prophet dyan, ito po yung 7i, ito po yung 7 star messenger of the 7 churches. Yung ating pinag-usapan kanina, di natin malalaman kung yung pangalan niya. Pero nagagawin si Brother Jerry kanina, from Paul, to Gentile Association, para magkaroon ng vision. Kailangan may prophet dyan, may tatayo ang Panginoon, sa 7 churches, na i-reaction niya, mayroong 7 pillars of the church. Sila yung 7 candlesticks, at sila yung extra messenger sa 7 churches. Pag binasa natin ang Book of Revelation, kahit ang Testament, may tipo yan sa 7 churches. Ang tipo ng Old Testament, itong 7 churches sa Gentile. Kasi yung 7 candlestick nasa templo. Nasa templo rin yun na may Kristo. Hawak niya yun, yung 7 candlestick. At hawak niya yun, 7 star. Hawak din niya yung 7 eyes. Sa 2,000 years before after. Ito po yung 7 eyes. This is a prophet gift. Major prophet. Yung 7. Yung natasapot ng 7 star, messenger of the 7 churches, kaya nga si Brother nilagay sa Laodicea, kasi siya nga nag-reveal lahat ng mystery na natatago sa lahat ng denomination. Kaya pinapakita namin yung mystery na hindi may hayag. From Luther, si Luther, justification lang eh. Sanctification kay Wesley. Pagdating naman kay Brother Barnum, pinag-usapan natin kayo, may third court siya, iniwan siya ng mga denomination. Marami nag-adapt ng message. Kaya kung nga nilalagay ito dahil alam namin, tinawag din namin si Brother Barnum eh. Siya naghayag na si Sarkis. Siya naghayag na si Islam. Siya rin naghayag na si Ay of the Lord. Para makakita tayo. Pinahayagan na kanya, pero inihayag dito, sinulat at nakuha rin namin. Kaya pinasaysin din namin. Libra ng buwan na kaya? Hindi, nakuha namin na minahayag na siya ang pinagpahayagan ng Panginoon. Kasi si Kristo lumalakad dito eh. Yang Holy Ghost na lumalakad sa Signature City. Sabihin, ang Holy Ghost na yun ay si Jesus Christ na nasa church na naghahayag sa mga lingkod na ito from all, matanggap naman kayo lingkod sa gender disposition. Nung nawala po, may kasunod pa, si Irenaeus, si Columba, si Martin, si Luther, si Wesley, yan na yung brother na hindi makikita ngayon. Papakita lang namin, bakit mayroon siya kaloob ng ganon. Pero, Pastor, itong 7i, ito ay prophet. Major prophet yan. Ang minor, ano po? Hindi pa po sa bilong doon. Dami doon? Doon po sa binanggit niyo yung 7. Hindi raw po ba siya kabilang yun? Yung 7i, kasama nga siya yung nilalagay namin eh. Ay, siningit lang po. Wala, pero pangalan po wala. Wala nga po kasi si Irenaeus, wala rin. Si Wesley, si Luther, wala sila doon. Yung mga Pentecostality, may mga ano dyan, may mga gift. Pero wala dyan na may ball. Pero, makikita natin yung mga gift. Kasi ganito eh. Okay. Kaya nito to. Kasi bigla kong nasingit siya doon sa 7 candlesticks. Sa also eyes at saka 7 candlesticks binanggit. Pero there is no brass humbling like that. Tama po, Pastor. Okay, Okay, kung hindi ko lang kayo, salit na lang yan yung usapin. Ito,
para kasi mystery na yan eh. Okay, itong major, mayroong minor. Yung nasa loob ng extra credit, mga minor yun. Yung tinatawag natin na minor profit. Kasi nandun sa 5 ministry sila. Kasama tayo dun eh. May tip of profit tayo. Pero minor lang. Kasi sila ang nagpalawak pa. So yun lang yung ating pahabol para naitilit lang natin ang konti. Pero okay lang ba sir? Mag-usap tayo. Oo, mahawak pa naman. Pero hindi na dahilan para hindi tayo magka... Oo. Tuloy lang. Una ang binanggit ninyo, biblical din. Sabi niyo, yung eyes tumutukoy sa second verse, seven eyes. Kasi binanggit ito. Pero there is no name na yung eyes pa na yun. Sino ba yun? Oo nga, wala nga. So meaning, there is a lot of eyes. Maraming nagpapakilalang BRI. So, sinabi, binanggit ko nga kanina, sabihin na natin huwag nang yung prophet ngayon. There is a prophet Muhammad. There is a prophet of Joseph Smith. There is a prophet of Manalo. There is a lot of prophets and they are one of the eyes. Tama, Pastor. Ano lang sa aral, kung apostolic ba? O yan yun. Doon tayo ngayon, kung ang aral ni Branham is from the apostles, Yan po. diba? Ngayon, kung patunayan natin Araw na po. Ang pa doon, makiris mo. Okay, Brother Roel, i-cut mo muna yung record dyan. Record mo ako dyan. And study English.